Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako lang po yung kapamilya, Avelyn Garcia. Ito ang Tulong ko pa sa Global sa TFC, the Filipino channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Kapamilya, alam mo bang may mga taong nagsasabing pwede bang i-postpone ang Pasko? Ganon, stop muna. Stop muna, tigil muna. Kasi marami pong tao po ngayon na hindi pa handang magpasko dahil sa dami ng kanilang problema. Yan. May mga tao pong ganyan. Malamang kayo po, hindi po ganyan ang sitwasyon nyo. Pero may mga tao po ngayon sa dami ng kanilang pinagdadaanan, parang hindi nila mapaglaanan ng Pasko o mapaghandaan ng Pasko dahil nga sa dami ng kanilang problema. Kaya ang challenge, ikaw, handa ka na ba sa Pasko? Yun po, napaka-importante. Good news po. Pamaya-maya po, pag-uusapan natin. Paano paghandaan ng Pasko kung kulang o walang panghanda? May mga pagkakataon kung ganyan. Lalo na sa Pilipino kasi, di ba? Maraming gusto tayo, meron tayong hinahanda sa lamesa. At hindi lang po handang pagkain, handang regalo, handang pang-party, handang, marami pa, iba, handang pang-bakasyon, kasi dapat daw po kasi holiday, mag-bakasyon. Sa ating episode na Pasko o Pas Ako? Yan pa yung sabihin, magpapasko ba daw siya o magpapas siya? Wala po una. May mga ganang pagkakataon. At may mga tao po, ako po, paniniwala ko, right now may mga tao po ngayon, nagpaplano huwag magbigay ng regalo ng Pasko. Bakit? Wala nga po kasi silang parregalo. Pag-uusapan din natin ang internet article na Meaningful Ways to Celebrate Christmas This Year by Emily Banchimus. Yan, ang tabayanan mo yan. Pero bago po yan, simulan po na natin ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala namin, one idea or one story can change your life. At ang Tulong Pampagana natin ay tungkol sa isang engranding bakasyon. Naku, malamang magpapasko to. Na hindi natuloy. Ganon? Yan. Ganda po dito, kwento ito, makinig po kayo. May mag-asawa kasi na nagtitipid at nag-iipon talaga para sa kanilang pinapangarap na dream vacation. So isang araw, may nakausap silang isang pamilya na may malaking problema at nangangailangan ng malaking halaga. So nagkatinginan yung mag-asawa na para bang may gustong sabihin sa isa't isa. So nagbulungan ng mag-asawa at ito ang kanilang usapan. Sabi ng lalaki, alam mo, honey, parang sinasabi sa akin ng Diyos na ibigay natin ang pera para sa ating bakasyon. Ito sa pamilyang nangangailangan. Oo, sabi naman ng babae, parang yun din ang sinasabi sa akin ng Diyos. So pagkatapos silang magbulungan, sinabi nila sa pamilyang may problema na handa na silang tumulong at binigay ng mag-asawa ang perang nakalaan sa kanilang engranding bakasyon. So ibig sabihin po doon, hindi natuloy ang engranding bakasyon na talagang kanilang pinapangarap. Makalipas ang ilang araw, may isang tao na nagsabi sa kanila, uy, meron akong rest house na pwede ninyong gamitin for free. Kailan man ninyo gusto. Ganon katindi, ha? Iba. So because of that po, nakapagbakasyon po yung mag-asawa, hindi lang minsan. Taon-taon ginawa po nila magbakasyon po doon sa lugar na in-offer po sa kanyang libre. Unlike yung isang bakasyon po na pinag-ipunan nila na ibinigay po nila sa ibang tao pero minsan lang yun. Siguro tanong nyo, sir, what can we learn from this? Lesson number one, you cannot outgive God. That's one thing po kailangan maunawaan nyo, lalo-lalo na po this Christmas. Hindi po natin pwedeng i-outgive o lakihan ang binigay natin kesa bibigay natin. O lagpasan si Lord. In this case po, yung mag-asawa po ay parang nadama po nila ang pag-udyok ng Diyos na tulungan yung pamilyang nangangailangan. Kahit pinag-ipunan, pinaghirapan nila yung perang yun. But look at this. Dahil sumunod po sila sa Diyos, tingnan nyo naman po yung binalik ng Diyos. Hindi lang po one vacation. Every year po, naging bakasyon po at libre yung kanilang bakasyon. Para naging siksik, liglig at umaapaw. Tandaan nyo po, ganyan po ang Diyos natin. You cannot outgive God. When you let go of what's in your hand, God will let go of what's in His hand. Number 2, when God tells you to do something, obey. Yan po isang bagay na kailangan nyo maintindihan. May mga pagkakataon po, kayo po nararanasan yan. Biglang, parang mararamdaman nyo kinakausap kayo ng Diyos. Okay, for example, may tao na kailangan. O kaya pag nasa simbahan kayo, o kaya kung nasaan man kayo, parang may kasabi, anak, tulungan mo yan. Tulungan mo yan. Ako po, ang aking suggestion po sa inyo, payo ko po sa inyo, kung kaya nyo naman pong tumulong. At nadidinig nyo naman talaga, parang sinasabi, tumulong po kayo. Hindi po kayo magkakamali. Pag kayo tumulong, lalo na po kung nararamdaman nyo
ito po yung pag-udyok ng Diyos. So, Oo. do it. Lalo na po, this Christmas po, ay naku, napaka-importante po, matuto tayo tabunan. Kaya maraming tao hindi nakakatanggap kasi hindi sila nagbibigay. So, number 3. Number 3. Number 3 naman is, some people do not receive because they do not give. Yan ang number 3. Oo. Kaya may mga tao po, parang feeling niyo parang walang dumarating sa inyong pagpapala. Isa sa matinding dahilan, but parang feeling niyo walang pagpapalang dumarating sa inyo kasi hindi kayo nagpapala. Nagkakaintindihan po tayo, kung gusto niyo pagpalain kayo ng Diyos, dapat matuto kayo. Kaya nga po yung sinasabi ni Ma'am Ameline, sa buhay po natin, we should be seed-minded. If what you have right now is not enough for what you need, Itanim mo. make it as a seed. Ibig sabihin, Oo. kailangan mo 100,000. Meron ka lang 10,000. Pwede bang tanim yun? Tumulong ka na iba. At yung tinanim mo, yung malamang umani po ng madami, lalo na po kung kasama niyo po ang Diyos sa pagtulong sa iyo. Galing. Number 4, it is more blessed to give than to receive. Yan po, Diyos na po ang nagsabi niyan. Mas lalo daw po pinagpapala ang nagbibigay kesa yung binigyan. Kaya po, this coming Christmas, wag mong, kung pwede lang po, kung saan lang gusto niyo pagpalain kayo ng Diyos, wag niyo garong isipin yung matatanggap niya. The moment nakatanggap ka ng regalo, pinagpala ka. Pero po, ang pangako ng Diyos, pag ikaw ang nagbigay, mas lalo kang pagpapalain. Kaya nga po, this Christmas po, ang isipin nyo, what can I do to bless other people? Hindi yung, what can I receive para bigay sa akin ng ibang tao? So, huwag niyo pong kakalimutan. Minsan, may mga taong gusto rin naman nilang maging pagpapala, pero wala daw silang pera para maging pagpapala sa iba. Makakapanayam natin ang Vice President ng Banurang Home Health and EdSen Solutions sa si Amabel De Leon para bigyan tayo ng tips, lalo na ngayong Kapaskuhan. Amabel, share mo naman sa amin yung mga simpleng paraan to be a blessing without spending money. You'll be surprised. They're looking for attention. Kahit may family sila, sometimes knowing those people na they're also looking for attention, yung mga moms na mga nurse namin, a lot of these moms are working hard, tapos maraming expectations sa kanila. So, minsan nakikita namin sila, we'll be surprised, do you look like they're strong, they're okay, they're well put together, tapos pag nafe-feel namin yun na may mga tension, we reach out to those, a simple time and coffee, coffee with them. You don't really want, sometimes we have meals with them, but kung kakain kasi sometimes you don't get to really to talk. Pero pag coffee, yung coffee lang, you're able to really hear them out and talk, and you'll be surprised that they're yearning for that attention ba? And able to talk to somebody. Big deal yun, napapansin namin. And of course, those are also the things that me and Alan are really treasuring also, if somebody can spend time with us, and even just a small talk lang, na we feel so special. So we do the same thing to other people. So we find a way to, and I thank God that we have that gift that we can feel and we can sense that something's wrong. So yung mga ganun, napapansin namin, okay, may directors or HR will tell us, so-and-so iniwan ng asawa, or so-and-so, meron kaming nawawalan ng bahay. You'll be surprised, they won't be able to, they're not able to pay their mortgage anymore, they're looking for a house, they don't know where to stay. So yung mga ganun ba, even just knowing that you're there and reach out to them, most of the time, of course, we give them a little bit of money, pero yung time mo is really being treasured by people looking for a good friend to talk to. You have families there and you have friends. Sometimes the simple, how are you? That how are you will go a long way. Sometimes like, oh my gosh, thank you for checking on me. So even just a simple, how are you? Or kaya hindi mo alam that something's wrong, it's how are you? Merry Christmas, how are you? You'll be surprised, they'll be crying and they'll be able to share something. So check on your friends, check on other people, your family, and be, and be there. Just be there. And siguro vice versa then, if you're that kind of person, reach out to other people also. This season, I know sometimes you're looking for really someone that you can be around with. So if no one's reaching out to you, learn to also reach out both ways, right? Find ways, if you're okay, find ways to
find 1 or 2 people to check on. Or if you're that kind of person, then learn to reach out because other people may just actually be there waiting for you also to reach out. So this season, don't forget to just bloom on your battlefield, but help others also bloom on their battlefield. Thank you, Amabel, for sharing with us simple ways to be a blessing without spending money. Oo nga, kagaya na sinabi ni Amabel, yung simpleng asking someone how are you is a blessing. Hindi mo nga kailangan ng pera para gawin yon. Check on your friends, your family, be there. Your time is a gift. Be around with someone and find 1 or 2 people daw to check on and learn to reach out. Sana na-inspire po kayo sa ating pinag-usapan ngayong araw na to. At syempre, yan po'y hatid sa atin ng EdSense Solutions. Avail the book Bloom on the Battlefield by Amabel De Leon and well-researched medical and healthcare essentials through www.edsensesolutions.com. Mamaya, sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin paano paghahandaan ng Pasko kung kulang o walang panghanda. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Huwag bibitiw. Tulong ko pa sa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Ted Garcia po muli. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Ito po yung ating weekly mental exercise. Kung saan nahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Kapamilya, alam mo bang may mga taong gusto nang i-postpone ng Pasko? Ganon? Stop muna, pause. Stop muna, Oo. later na lang. Oo, kasi nga naman, katulad na nabanggit ko kanina, hindi pa daw sila handa magpasko dahil sa dami ng kanilang iniisip. Sa totoo lang po, ilang araw na lang, may mga tao po hindi pa nakabili ng pangregalo. May mga tao po hindi pa po alam kung ihanda na Pasko. Dahil sa dami po na kanilang inaalala, hindi po nila mapaglaanan ng panahon, ito pa, pera ang Pasko. Ang paalala lang po namin, kung wala o kulang talaga, wag ipilit. Pero wag i-postpone, diba? Meaning, wag mo ipangutang yung bibilin mo. May handa at pangregalo ka nga sa Pasko, pero ubus naman ang pera mo sa bangko, di rin maganda yun. Payo po namin sa inyo, ako talaga darating sa puntong wala, talagang kulang, so wag ipilit because tandaan nyo po, ang Pasko hindi po Christmas gift lang. Okay po kung may Christmas gift, but more than Christmas gift, may iba pong dahilan bakit po may Pasko. Oo, katulad ng sinabi ni Amabel kanina, di ba? Yung spending time, yung tipong how are you, naku, para sa iba regalo na daw yun, di ba? Yun nga, paalala nga dito, may handa ka nga, may pangregalo ka nga, pero hindi mo naman alam kung saan ka kukuha ng pambayad sa credit card mo. Yun po, yun naman po, isang problema po. May mga tao po, naihanda na po yung paregalo nila. Nakahanda na rin po yung kakainin nila. Ito ng problema, inutang po nila yun. Oo, pagdating ng due date. At hindi po nila alam kung saan kukuha ng pambayad pagdating ng New Year. Ako po, may marami pong paraan para ipagdiwa ng Pasko at hindi natin kailangan mabaon sa utang. So, Yes. can you imagine kumakain kayo pero alam niyo, di mo alam kung saan kukunin pambayad niya. Nagregalo ka pero alam mo, di mo alam kung saan kukuha ng pambayad sa panregalo mo. So, problema rin po yun. Kaya good news po, ang pag-uusapan po natin ngayon ay paano paggandaan ng Pasko kung wala o kulang sa pagganda at pero merry pa rin ang Pasko mo. Sa ating episode na Pasko or Pas Ako. Ang sagot ko, Pasko. Huwag po kayo magpapas dahil kahit magpas po kayo, darating pa rin ang Pasko. Sabi nga nung kanta, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. So yun po, kahit ipas nyo, kahit i-postpone nyo, sorry po, hindi pwedeng postpone ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Kaya gagabayan na lang namin kayo kung ano pwede nyo gawin para makabawas-bawas ng gastos para tunay na maging masaya. Okay, isa, have a creative and no expense Christmas decor. So, Pwede yun. Ang isa po, unang suggestion po namin kayo po, i-challenge yung sarili nyo. Pwede bang mag-decorate ng bahay ng walang gastos? Pwede po. Ang simple-simple. Number 1, yung dati mong ginamit last year, Oh, pwede mo lagay ulit. meron pa isa. Kasi nagamit na namin yun. O di maghanap ka ng mga bagay. Wala, may isa pa Oh. ako. Kausapin mo yung kapatid mo. Bakit? Hindi ba meron siya ginamit last year? Uy, palit kayo. Palit kayo, di bago na kayo pareho. Pwede. Hindi na po, marami pong paraan para i-decor ang bahay na parang bago, kahit hindi, pero masaya kayo. That's what. Pero meron pa si Mama Billy. Yun sinasabi ko kanina na maghanap ka ng mga bagay na matatagpuan mo sa loob ng bahay. Mm-hmm. 'Di ba? Pwede mong i-decor 'yon kung pwede. Meron pa nga, meron mga tawag doon tawag yan, Christmas Decor Challenge pero walang gastos. Pwede po kayo makipaglaro sa inyong kaibigan, kamag-anak. Okay,
meron akong suggestion. Ano yun? Gagawa tayo ng Christmas tree. Pero walang gagastusin. Ano yun? Kung ano lang nasa bahay, yun lang gagamitin. Oo. Yung may pinakamaganda, gagawin natin, i-declare natin sa ating Christmas party. Padadala niyo yung picture ng Christmas tree. Uy, may nakita ako ginamit nila yung karton ng toilet paper, yung bilog, ginawa nilang Christmas tree, tapos nilagyan ng kulay, ang ganda-ganda. Mas creative, mas panalo. Yung po ang ibig O sabihin. kung pwede, i-video na lang nila yung kanilang ginawa, di ba? I-post sa social media. Correct. Malay nyo, sumikat po kayo dahil ngayon lang nila nakita, i-share ho yan sa buong mundo. O di ngayon, kahit wala kayong pera, can you imagine, naging Merry Christmas nyo, sumikat pa kayo sa social At media. hindi mo na kailangan bumili ng bagong Christmas decor. Di tipid ka. Sumikat ka pa. Ayan po, kailangan maintindihan nyo po. Pwede kang sumikat dahil sa ginawa mo. Now, second way para makapag-celebrate ng Merry Christmas pero walang ganong gastos. Oo, pwede kang mag-Christmas potluck or potbless ang tawag ng Gaya po ng ginagawa po ng maraming pamilya. Alam na po natin yun. Pag Christmas, wag po natin pahirapan yung mag-host ng Pasko, ng Christmas party nyo, na siya lahat pala sa pagkain, ganito, ganyan. Para magkaroon po ng mas merry, hindi po mauubos ang pera nung mag-host. O di kanya dala-dala. Pagtulong-tulungan nyo po, which normally ginagawa po ng napakaraming pamilya. So, gawin nyo po yun, makikita nyo po, pwede po makatipid po. Mas maganda planuhin ang pagkain para wala magdodoble, para hindi masayang, di ba? So, yun po, napaka-importante po. Planuhin, ha? So, ibig sabihin, pag usapan nyo, what tayo ngayon, Filipino food. Ganito ka. Now, may mga pagkakataon, wala kang kakayanang bumili. Wala kang kakayanang pumunta para kumuha ng pagkain. Napakasimple lang. I-sell mo na lang. Kakaintindihan po tayo. Oo nga, pwede mo. I-sell mo na lang. Baka hindi naintindihan ng iba. Ibig sabihin, ibenta mo. Ano ka? Ibig sabihin, manap ka ng kamag-anak mo na a-attend din ng party. So, hindi ako makakabili kasi wala akong oras. O, pwede ikaw na lang. Pakibili na lang. Ito yung pera. Bili ka ng ganito. Bili ka ng ganito. Pwede po yung hindi po excuse na dahil wala kang oras, wala kang dadalhin. Hindi po. May kakayanan ka naman, may ibang tao po, maraming oras para bumili nung gusto mong dalhin. Patulong ka sa kanila. Nagkakaintindihan po tayo. So that's one way po, mababawasan natin yung burden ng paggasto sa ibang tao. Lalo-lalo na kung ikaw ay pinagpala ng Diyos. Pwede siguro ikaw magluto ka sa bahay, di ba? Gumawa ka ng dessert na matagal na kung kaya mo. Kasi kung may kaya mga tao wala na oras na gano'n. Oo, kasi di ba sabi, Pasko o Pas ako, nagpapasya kasi wala siyang masyadong resources. Then you can cook, di ba? Or pwede kang gumawa ng... So yan po ilan sa mga paraan na pwede nyo pong gawin para mabawasan ng gastos sa Christmas celebration. Pero alam nyo po, napakarami pa naming tips. Antabayanan nyo po at magugulat ko, pwede pala yun. Abangan nyo po yan. Yes. At syempre, bago tayo mag-break, magbibigay daan muna tayo sa tulong kalusugan mula sa President and CEO of Best Choice Insurance na si Joanne Madamba. Joanne! Hello Sir Vic and Ma'am Aveline. Para sa tulong kalusugan, sasagutin natin ang tanong na, ano ang Medigap Plan? In a world of Medicare, ang Medigap or Medicare Supplement Plan is a type of health insurance policy that is sold by a private insurance company. Ang benefit nito is to cover for some out-of-pocket costs like co-pays, deductibles, co-insurance. There are 10 types of Medigap plans with different coverage and different costs. Now, sino ang pwedeng bumili nito? Those on original Medicare with Part A and Part B can buy this plan. If nasa Medicare Advantage sila, they have to disenroll from Medicare Advantage plan. So, kung naka-Medicaid naman sila, hindi na kailangan bumili ng Medigap plan because Medicaid already covers for costs like co-insurance, deductibles, and co-pays. Kaya kapamilya, be on top of things when it comes to your health coverage. Huwag nang hintayin magkasakit para maiwasan ang pasakit. Tandaan, life is full of choices, so choose the best choice. Ako po si Joanne Madamba ng Best Choice Insurance. See you next week! Maraming salamat, Joanne! Kaya para sa free consultation patungkol sa health insurance,
tumawag lang kay Joanne Madamba sa numero 562-881-6172 at 562-682-9793. or mag-email sa joanne@bestchoiceifs.com. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko, pasa mo global. Wag BBTO. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po. At Avelyn Garcia, patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Sa ating topic na paano paghahanda ng Pasko kung wala o kulang sa panghanda. Review lang tayo ha. Number 1, sabi natin kanina, have a creative and no expense Christmas decor. Discuss na po namin yan. Paano gagawin ha? Number 2, have a Christmas potluck na alam nyo kung paano gawin. Number 3 Yes, number 3 naman, have a retro Christmas Ayan, costume. isa pong gastos aside sa food at regalo sa Christmas party yung kasuotan, Attire. yung damit. Okay? At kumisan gusto natin bago. May pwede po kayong gawin para Oo. makatipid kayo. Ipauso nyo ang Retro Christmas Costume Challenge. Pwede Ha? yan. Retro Christmas Costume Challenge. Bakit? Ano ito? Okay, para lang maintindihan Oh, para hindi ka na kailangan bumili ng bagong damit. Yung mga luma mo, edi halukayin mo sa baul, di ba? Balik, ito po ang rule niyan. I-challenge mo mga kapamilya mo at kaibigan na walang bagong damit. Oo. Ang gagawin po nila, pupunta sila sa Christmas party na suot ang damit na nagamit na nila sa nakaraang Christmas. Pinakaluma, Pinakaluma, Oo. pinakamaganda, the better. Okay. Pagdating po ng Christmas party, mayroon po kayong, tawag doon, competition. Contest, oo. Pinaka-retro, pinakamaganda na Christmas na damit na nasuot na before, yung po ang mananalo. Ang ganda po nito, kayo makakatipid. Tama. Yung mga kapamilya nyo, makakatipid kasi hindi na sila mag-iisip ng bibiling damit na bago. Di nila kailangan, ay bago to, bago to, bago to. Hindi na. Dati pagpasok ko sa party, bago to. Ngayon, luma to. Luma to. So, ang yabangan nyo na ngayon, palumaan. Di ba? Can you imagine? Di nakatipid po kayo. Ilang dollars po matitipid nyo pag ginawa nyo. Kasi hindi lang ikaw, buong pamilya mo. Isama na ninyo yung kwento behind the costume. Yan. Kasi mas luma ang damit, mas maganda, di mas panalo. So basically, diba? sa presentation po, bibidyohan nyo. Magpapaliwanag siya. Tapos, i-post nyo po yung bawat paliwanag. Who knows po? Mag-viral po to sa social media. At biglang, sumikat kayo dahil ibang klase ang Christmas party. Hindi mo na kailangan bumili ng bagong damit. Di tipid ka, nakatulong ka pa sa ibang taong makatipid. Hindi na ikaw nakatipid, pati sila. At ito, kung meron kayong social media, baka dumami ang followers nyo. Bakit? Kasi nga, ibang Christmas ang ginawa nyo at baka kopyahin pa nila. Oo. At ngayon sa araw, sisikat ka pa. Parang naalala ko yung sinabi ng kaibigan natin si Alan. Sabi mo, oy, ang ating costume ngayon, yung pinaka oldest na jacket. Ganyan, di ba? Pwede, ngayon, ang dami nyo yung jacket. O for sure, meron kayong Meron. maganda at retro jacket. Okay, number 4. Give a part of you. Ayan. So, isang bagay po, para maging matipid po ang Pasko, ito gagawin mo. Give a part of you. Putulin po yung daliri mo. Ano ba? Ipamigay mo. Wag Isang mga daliri yan. yun. Pati paa. So, 20 regalo po yan. Di ba, joke Buhok lang. na lang, buhok. Di ba? Part of you po, it's not necessarily physically. Or basically, give a gift that you own right now, na meron ka. At yun po, ang pangregalo mo sa iba. Kahit kulang ka sa pondo, di ba? Maghanap ka ng mga bagay na meron ka na. Or mas maganda nga, yung mas importante sa'yo. Yun ang ibigay mo. Di ba? Yung parang, alam mo, favorite ko to, binili ko to, pero gusto ko ibigay sa'yo. Sa pagbibigay mo ng part of you, samahan mo ng sulat, magpaliwanag ka ng history dun sa iyong ireregalo, paano yun napunta sa'yo, at paano ito naging part of you. So, pwede Di ba po nyo maganda gawin yun? po yan para talaga medyo nakapagbigay na kayo ng regalo, nakapagbigay kayo ng saya, pero hindi kayo ganun gumastos. Kaya merry pa rin ang Christmas mo. Yes. At kapag ginawa mo yan, malamang matutuwa yung makakatanggap nito dahil binigay mo yung isang bagay na tunay na importante sa'yo. At hindi mo na kailangan bumili ng bagong regalo, di nakatipid ka. Isang parang po yan. Oo. Okay. Tip number 5. Number 5 naman, give the gift of Yan, time. may mga pagkakataon po, talagang wala, kulang ka. Gaya po na sinabi ni Ma'am Avelyn, ay isa sa napakagandang regalo this Christmas, gift of time.
May mga tao po kaya magpadala ng regalo sa kapamilya, kamag-anak, kapatid, pwede. Pero konti lang po yung tao na kayang dumalaw, puntahan yung taong kailangang batiin at kailangan ng oras. Oo. Alam mo, ang ganda-ganda na sinabi ni Amabel kanina na minsan yung, alam mo yon, yung spending time with others, yung kakamustahin mo yung isang tao, malaking bagay yun eh. Kumbaga, the greatest gift you can give someone is your time. Because when you give your time, you're giving a portion of your life that will never get back. Hindi na maibabalik yung panahon na pumunta ka sa isang kaibigan. Diba, tumulong ka, inayos mo yung kanyang lalagyan o kaya yung kanyang tawag doon, socket, electrical, oras mo yun. Diba? Kami po yung mag-asawa, meron kami isang gift na pinamimigay po sa iba ta. For example po, may mga kaibigan kami, medyo hindi po na maayos ang kanilang bahay. Gusto mag-transform. Gusto mag-transform. Isa sa mga nireregalo namin, tinutulungan po namin. Puntahan po nila yung bahay pinupuntahan namin yung bahay nila. Sabi namin, gusto mo bang transform? Tapos kapakita po kayo ng sample, ito pwede mangyari. Gusto mo yan? O di ka pag-usapan natin, magkano budget, ganyan. Tutulungan po namin sila. We're not giving money, but we're giving our time, our effort, our skill. Tapos po, ta-transform po namin yung bahay nila na pagdating po nila, feeling nila, nasa iba silang lugar. That's a way po to give gifts to other people. Yung feeling na syempre yung panahon mo, meron ding value yun di ba? Para sa kanila, isang mahalagang bagay yun kasi binigay mo yung parte ng buhay. Di ba? Napakagandang regalo nito, lalong-lalo na sa mga taong hindi makalis ng bahay. Pwede mo dalawin si lolo, si lola, si tita, si tito, at iba pa, yung oras mo. Isa pang paraan para makatipid po, hindi lang po kayo dadalaw. Pwede niyo pong i-offer ang services nyo para makatulong sa iba. Sir, paano yun? Titaan mo na, oy, magpa-party kayo, di ba? Okay, kayong pamilya. O sabihin mo na, ate, kuya, libre ako the day before the party or in the morning. May gusto ba kayong pabili? May gusto ba kayong pakuan? Ako magde-decor. Ako maglilinis. Ako bibili. I-offer mo yung servisyo mo. Yung palang napakalaking regalo na po na maibibigay mo sa mga taong nakapaligid sa'yo. Ito maganda. Promise, makakatanggap ka ng regalo. Pag kayo nagregalo ng gano'n. Kasi, lalo na po sa Amerika, alam niyo naman po sa Amerika, wala kang katulong. Pero kung ikaw magbibigay noon, ay laki po ng kaginhawakan doon sa mga taong bibigyan mo nito. Tsaka yung yung tipong, syempre, pagkatapos ng party, kagulo, di ba? Kailangan mong maglinis. Volunteer ka. Yun, regalo na talaga. Lalo na, naalala ko lang. Ikaw, nanonood ka, anak ka. Ang palagi yung excuse kaya hindi ka makapagbigay ng regalo, wala kang pera, allowance lang. Tama? Ito, tinuturo namin sa'yo. You can offer yourself, your services, your skill. Pwede ka bang, mama, wala akong regalo. Volunteer, mami. Sa ating Christmas party, ako lahat, ang hugas pinggan, ako lang. Yun lang po, malaki ng regalo po kay nanay, kay tatay, kay tatay, ako na maglilinis ng kotse mo. Ako, anything that you can give of service, that's a great gift that you can give to may people. Skill ka, ayusin yung computer ni lola, lolo, nanay, tatay, gawin mo. Meron nga akong kilala, sabi ko, oy, anong regalo mo sa nanay mo? Inassemble ko yung mga binili niyang furniture. Diba? Kasi po kung papa-assemble pa ni nanay sa iba yun, gastos yun. Ikaw na. So, kaya ibig sabihin nun, wala ka excuse para hindi magbigay ng regalo. Mamaya, itutuloy natin ating usapan kung paano paghandaan ng Pasko kung wala o kulang sa panghanda. Magbabalik pa po ang tulong ko pa sa Maglobal. Huwag bibitiw. Tulong ko asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Maglobal. Dick Garcia po. At Abilene Garcia. Patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman sa ating topic na paano ba paghahandaan ng Pasko kung wala o kulang sa panghanda. Review lang tayo Tip number 1, have a creative and no expense Christmas decor. Tip number 2, have a Christmas potluck. Tip number 3, have a retro Christmas costume. Tip number 4, give a part of you. Number 5, give the gift of time. Number 6 na po tayo. Ano pwede gawin? Ayan, give the gift of love and forgiveness. Walang bayad to. Ito po yung magbibigay ng regalo na talagang walang bayad. Okay? Give the gift of first, love, and second, forgiveness. Which is, alam niyo po, one of the greatest gift na pwede niyo po ibigay, lalo na po sa mga taong nagkamali sa inyo. Oo, sabi nga ni George Mueller, to forgive is the most beautiful form of love.
In return, you will receive untold peace and happiness. So, ibig sabihin, especially po, bilang magkakapamilya, hindi po natin may iwasan na tayo nagkakasamaan ng loob. Hindi po natin maiwasan, may mga pagkakataon pong may masasabi ang ating kapamilya hindi natin magugustuhan. May magagawa ang ating kapamilya na hindi natin gusto. May masasabi tayo na hindi nila gusto. So, kumisan po nagkakasamaan ng loob at may mga pagkakataon po, hindi na kayo ma-attend ng Christmas party dahil nandun yung kasamaan ng loob nyo. O hindi na ma-attend yung kapamilya nyo dahil nandun ka. Ako po, hiling ko po, bago mag-Christmas party, why don't you send a simple text? Kasi kung may kasalanan siya sa'yo, I forgive you. Kung ikaw may kasalanan, ask for forgiveness. At sabihin mo, see you in our Christmas party. That's a simple text. Ilang letra lang po yun that could make a lot of difference sa people na nakapaligid sa'yo. Isa sa pinakamatipid na regalo ngayong Pasko ay magbigay ng regalo ng pagpapatawad. Yan po yun. So please po, hindi po napakahirap. Medyo mahirap po to for some kasi di ko alam kung ano pinagdadaanan nyo. Pero hindi mahirap mag-text. Ilang letra lang yan. Mahirap po yung magpatawad. Pero siguro naman, yung pagte-text, kaya nyo ng konti. So, ang gawin nyo, sulat nyo lang. Huwag nyo muna padadala. So, ang hirap padala nito gito Okay, pero madali text, diba? So, ano gawin mo? Lagay mo yung kamay mo doon sa send. Pumikit ka. Lord, hirap nito. Pindutin mo. O, napadala mo na. Now, what will happen next is no longer in your hands. Yes. Pabayaan mo na si Lord ang kumilos. Yung outcome na kay Lord na. Kay Lord na yan. Paano pag sinabi ng iba na, nako sir, napakalaki ng kasalanan nun, hindi ko yata kayang magpatawad. Ang sagot ko, nakapagpatawad. Ang Diyos nga, nakapagpatawad sa dami ng kasalanan mo. Ba't hindi ka marunong patawad? Pag-isipan niyo, ano mo Pasko? Pasko daw po is a time for giving and forgiving. Yes. Kaya po, bumunta dito ang Diyos sa lupa para ibigay yung sarili niya. At patawarin tayo sa ating lahat ng kasalanan. Itubos tayo sa ating lahat ng kasalanan. Ano man ang kasalanan natin? Ang Diyos, kaya ikaw ba hindi? Paano? Hindi naman ako si Lord. Kaya tama ka. The more kailangan ka magpatawad, hindi ikaw si Lord. Bakit? Si God walang kasalanan, pero nagpatawad. Yes. Ikaw, ang dami ng kasalanan mo. Lalo kang dapat magpatawad kung talagang hirap na hirap ka. Hindi ka si Lord, tama? Hindi ka, pag dikitin mo dalawa kamay mo, manalangin ka sa Diyos, sabi niya, Lord, tulungan mo ako. Hirapan ako. Ito ang maganda. Kaya ng Diyos yung mga hindi natin kaya. Kaya mo magpatawad. Walang Wala ka talagang lusot na hindi mo bibigyan ng regalo yung kapwa mo. Dahil ito, wala kang gastos. At pinaka-meaningful pa. Ang masakit po, may makilala po kami. Magkapatid, ilang taon na pong hindi nagbabatian ng Merry Christmas. May kilala po ako, kami, mag-ina. Meron pa nga po, nakamatayan na yung samaan ng loob nila. Gusto niyo po bang mangyari sa inyo? Bit mo Do yun, it! diba? Right now! Use! Sabihin, maximize natin Pasko. Give the gift of forgiveness. Ito naman, number 7, give the greatest and most expensive gift of Christmas. Dali lang, Mama Belen, parang labo. Wala nga akong pera. Hindi ko nga kaya. Siguro tanong niya, Sir, ba't ako magbibigay ng pinakamahal na regalo? Sir, ang labo nyo naman. Ay, di ba na, bago kayo mainis, bago kayo magalit, makinig po kayo mabuti. Alam niyo bang may kakayanan kayo to give the most expensive gift this Christmas na pwedeng matanggap ng mga kapamilya mo? Na hindi mo kailangan ipangutang. At hindi mo kailangan gumastos. Oo. Maraming tao kasi ngayon ang nagse-celebrate ng Christmas pero nakalimutan na o hindi nila alam ang tunay na kahulugan ng Pasko. Tandaan niyo po. May Christmas, May Christmas, di ba? Bakit? Kasi may Christ. Yeah, tandaan niyo po. Doon pa lang po, simulan po natin doon. Saan ang galing ang Christmas? Sa Jesus Christ. Kaya nga dapat hindi po Merry Christmas eh. Merry Christmas! Okay, joke lang po. Pero yung po talaga, yung pong original history ng Christmas, galing po yan sa kapanganakan ni Jesus Christ. Yes. Kaya sana wag natin kalimutan na kung walang Christ, walang Christmas, di ba? So, wala rin Christmas gift. Walang Christmas party. Christmas bonus. Christmas vacation. At pag-isipan niya, yung napakarami pong ini-enjoy natin sa Pasko, wala. Kung walang Jesus Christ. Ang problema po, kumisan, ang naalala natin lahat ng add-ons sa Pasko. Yes. Nakalimutan natin yung main thing. The main thing of Christmas
is the birth of Jesus Christ. Yes. Kaya ano ba ang tunay na kahulugan ng Pasko? Alam mo ba na we are the reason bakit may Pasko? So yun ang expensive, di ba? O ikaw at ako ang dahilan ng Pasko. Tandaan niyo po yan, ikaw at ako ang dahilan bakit may Pasko. Paano yun? Pag-isipan niyo po din. Malamang alam niyo sa kanya, bakit pinanganak si Kristo dito sa lupa on Christmas Day? Para mamatay po siya sa krus ng Kalbaryo ng Holy Friday. At para mabuhay na muli sa Resurrection Sunday. Para saan? Para tubusin lahat ng ating kasalanan. Yung po ang dahilan, bakit may Pasko? Sa totoo lang, dinaanan lang yung Pasko. Hindi po yun ang tunay na dahilan. Ang tunay na dahilan ay Holy Week. Pag yan naunawaan mo at natanggap mo, you will receive the greatest gift and the most expensive gift of Christmas, which is the life of Jesus Christ. Yes. Now, kung alam mo na to, pwede mong ibigay itong regalong ito sa ibang tao this Christmas. Bago tayo magtapos, allow us to explain the real meaning of Christmas sa pamamagitan ng lyrics ng paborito naming kanta, We Are the Reason. Sabi ng lyrics, as little children, we would dream of Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we'd find. But we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our life. So yun po yung dahilan. Kaya po, kung gusto nyo pong maunawaan itong kantang to, punta po kayo sa YouTube, type nyo, We Are the Reason. At pakinggan nyo po bago kayo mag-celebrate ng Pasko. Nakikita nyo, iba tong Pasko nito. Yan, sabi pa nga doon, we were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. That's the Christmas. Kaya Kasi lang, tingnan mo, na-celebrate di ba? natin. As the years went by, we learned more about gifts, the giving of ourselves, and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain, all because of love, all because. Kaya po may Pasko sa tindi po ng pagmamahal ng Diyos Ama sa atin na pinanganak po, pinabayaan niya po, bumaba sa lupa at pinanganak on Christmas Day ang Diyos Anak, which is Jesus Christ, para ipako sa krus, mamatay, at tubusin lahat ng ating kasalanan. At sa araw po ng Sunday, Resurrection Sunday, nag-resurrect po siya. Katunayan, ligtas na tayo sa lahat ng ating kasalanan. Sana ito ang kahulugan sa iyo ng Pasko dahil sayang na sayang ang Pasko kung walang Christ sa buhay mo. Yun yung real meaning of Christmas po, hindi ho yung present, no? But Christ's presence. So napaka-importante po, huwag niyo po kakalimutan, marami pong Christmas present this Christmas Day. At huwag niyo kakalimutan, make sure the presence of God is with you. Sana marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At next week, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng buhay niya. Closing prayer muna Dalangin tayo. tayo. Amang nasa langit, maraming pong salamat sa araw nito as we celebrate Christmas. Dalangin ko po sa lahat na nakikinig at nanonood ng programa ito. Maunawaan nila, madama nila ang tunay na kahulugan ng Pasko. Dalangin naming madama ang presensya mo itong Kapaskuhan. Lahat ito dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen! Laging tandaan ha, kung ano man ang naitulong namin sa inyo, ipasa mo naman ito sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa tulong ko pasa mo sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Isang pinagpalang Pasko po sa inyo lahat. Sana po tunay, you'll have a blessed Christmas. Ako po ang inyong kapamilya, Vic Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Laging tandaan, sa tulong ko pasa mo global, gaganda ang mundo. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo.